Si Maharaj Yudhishthira ay ang pinakadakila sa lahat ng mga taong may pananampalataya at kabutihang asal. Dahil dito, hindi siya kailanman nagnais na makipaglaban sa kanyang mga pinsan para lamang sa kaligayahan o kapangyarihan ng paghahari. Nakipaglaban siya dahil ito ay para sa tamang layunin. Ang kaharian ng Hastinapura ay nararapat na mana niya, subalit tinangka ng kanyang mga pinsan na agawin ito para sa kanilang sarili. Kaya't nakipagdigma siya alang-alang sa katarungan at sa patnubay ni Panginoong Sri Krishna. Gayunman, hindi niya natamasa ang bunga ng kanyang tagumpay, sapagkat lahat ng kanyang mga pinsan ay napatay sa labanan. Dahil dito, pinamunuan niya ang kaharian bilang isang tungkulin lamang, kasama ang tulong ng kanyang mga nakababatang kapatid. Mahalaga ang pagtatanong ni Saunaka Rishi sapagkat nais niyang malaman kung paano kumilos at namuhay si Maharaj Yudhishthira noong siya ay nasa kalagayan na upang payapang tamasahin ang kanyang kaharian. Sinabi ni Suta Goswami, si Panginoong Sri Krishna ang kataas-taasang persona ng Diyos ay tagapagtaguyod ng sanlibutan, ay nalugod matapos niyang maibalik si Maharaj Yudhishthira sa kanyang sariling kaharian at maipanumbalik ang lahi ng Kuru na halos nalipol ng apoy ng galit, gaya ng kagubatang tinupok ng apoy mula sa mga kawayan. Ang mundong ito ay inihahambing sa isang kagubatang nagliliyab dahil sa pagkikiskisa ng mga halamang kawayan. Ang ganitong uri ng apoy sa kagubatan ay kusang nagaganap sapagkat ang pagkikiskisa ng mga kawayan ay nangyayari ng walang panlabas na sanhi. Katulad nito sa materyal na mundo, ang galit ng mga taong nagnanais maghari-harian sa kalikasan ay nagbubunga ng apoy ng digmaan na siyang naglilipol sa mga hindi kanais-nais na nilalang. Ang mga ganitong apoy o digmaan ay nagaganap at ang Panginoon ay walang tuwirang kinalaman dito. Subalit dahil nais niyang mapanatili ang kanyang paglikha, ninanais niyang mamuhay ang sangkatauhan sa tamang landas ng pagkilala sa sarili na nagbubukas ng daan upang makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Nais ng Panginoon na ang mga nagdurusang nilalang ay makabalik sa Kanya sa kanilang tunay na tahanan at matapos na ang kanilang pagdurusa mula sa tatlong uri ng pasakit ng materyal na buhay. Ang buong disenyo ng paglikha ay ginawa sa ganitong layunin. Subalit ang mga taong hindi nagigising sa katotohanan ay patuloy na nagdurusa dahil sa ilusyon ng materyal na enerhiya ng Panginoon. Kaya't nais ng Diyos na ang isang tapat at tunay niyang kinatawan ang mamuno sa mundo. Si Panginoong Sri Krishna ay bumaba sa lupa upang maitatag ang ganitong uri ng pamahalaan at upang lipulin ang mga taong hindi kabilang sa kanyang banal na layunin. Ang labanan sa Kuruksetra ay isinagawa ayon sa plano ng Panginoon upang maalis ang mga taong hindi kanais-nais at maitayo ang mapayapang kaharian sa ilalim ng pamumuno ng kanyang deboto. Dahil dito, lubos na nalugod ang Panginoon nang si Haring Yudhishthira ay nakaupo na sa trono at ang binhi ng lahi ng Kuru sa katauhan ni Maharaj Pariksit ay naligtas. Mula sa Srimad Bhagavatam 1:10, 2 hanggang 3. Haribol.